Pagkatapos ng madugong mga laban, iisipin niyang sa isang panalo na lang ay makakamtan niya ang kalayaan. Mukhang ang mga mapanuksong salitang ito ay lalo pang nagpaigting sa kasab-ika ni Hercules. Nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin ng matindi kay Rheus. Sa isip niya ngayon ay ang larawan ni Narcissus na nag-aalab sa determinasyon habang ang boses ni Rheus ay umaalingaw sa kanyang isipan. Sa panahong yun, paliwanag ni Rheus, aabot si Narcissus sa kanyang pinakamataas na estado, parehong pisikal at mental. Ang pinakamalakas na Narcissus ang haharap sa inyo sa final. Sa wakas, naging kontento si Hercules. Ngumiti siya at kumilos ng komportable, tama ka. Maghihintay ako hanggang taglagas. Mabilis na sumagot si Rheus, matalino ang inyong pasya, mahal na hari. Ngunit hindi doon natapos si Hercules. May isa pang bagay, dugtong ni Hercules. Gusto ko ng karagdagang tuntunin para sa paligsahan na ito. Halos napabuntong hininga na si Rheus sa ginhawa, ngunit ang mga salita ni Hercules ay muli siyang pinigilan, nagpaalarma sa kanyang isipan ng nalalapit na panganib. Itinuro siya ni Hercules at idineklara, ipapatupad ang no mercy rule sa lahat ng laban. Hindi maintindihan ni Rheus ang ibig sabihin. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, no mercy rule? Ipinaliwanag ni Hercules, oo, matatapos lamang ang laban kapag namatay ang kalaban. Maganda ang mungkahi mo, dagdag ni Hercules, pero hindi ba't mas mainam kung idagdag natin ang tuntuning ito? Nakapansin ng kaba si Rheus. Nauutal niyang sinabi, ngunit sa ganitong tuntunin. Tumaas ang kilay ng batang emperador, may problema ba? Hindi ba't kasama rin kayo sa Rhodes tournament, mahal na hari? Hindi mapigilan ni Rheus ang panginginig sa loob. Tumingin siya sa emperador at nagtaas ng boses upang tumutol, paumanhin po, ngunit labis akong nababahala sa tuntuning ito. Paano kung matalo kayo, mahal na hari? Simpleng kamatayan lamang, walang pakialam na tugon ni Hercules, na parang nabalot ng galit ang kanyang katwiran. Malalim at nakakatakot ang kanyang malamig na mga mata. Sa narinig, nagmamadaling sumigaw si Rheus, mahal na hari. Yumuko siya ng malalim at malakas na nagsabi, ang marinig pa lang yun ay nagpapanginig sa akin. Pakiusap, mahal na hari, huwag kayong magsalita ng ganyan. Tumutulo na ang pawis sa noo ni Rheus habang siya ay nakakunot ang noo. Walang magawa at sinikap pang payuhan si Hercules. Maaring masolusyonan ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tuntuning nag-e-exclude sa mga miyembro ng royal family. Ang malakas ang dapat mangibabaw sa mahina, mariing sabi ni Hercules habang tumayo ng buong tapang, pinutol ang sasabihin ni Rheus. Ito ang batas ng kalikasan. Ang malakas ay maaaring kunin ang buhay ng mahina nang walang pagsisisi. Kaya, kung may mas malakas sa akin na papatay sa akin, hindi ako magrereklamo. Ito lamang ang batas, ngunit kayo ang emperador ng isang malawak na imperyo. Minsay napamura si Rheus sa isip, muli niyang kinutya ang kawalang ingat ng batang emperador. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang walang takot na pananaw ni Hercules. Nauunawaan ko ang malalim na kahulugan ng inyong sinabi, mahal na hari, sagot ni Rheus, kahit pilit. Ipaparating ko agad ang inyong mga salita sa lahat. Nang makita ni Hercules na wala ng pagtutol mula sa kanyang tauhan, maluwag siyang huminga at ngumiti ng kontento. Kinagabihan, isang malakas na bagyo ang biglang sumiklab. Ang ulan ay bumuhos ng walang patid, ang kulog ay umalingaw sa buong rehiyon, at ang hangin ay tila gustong aitanggay ang lahat sa kalangitan. Sa tahanan ni Rheus, isang malakas na sigaw ang biglang narinig, tinabyunan ang ingay ng kulog mula sa labas. Sino ang taong ito? Lumayas ka na ngayon din. Si Rheus, na abala pa rin sa iniisip tungkol sa mga nangyari noong umaga, ay umiinom ng alak upang maibsan ang kanyang pagkabalisa. Naiinis sa ingay, tinawag niya, may tao ba dyan? Narinig siya ng isang batang tauhan at agad na tumakbo papunta sa kanya. Tinawag niyo po, Ginoong Rheus. Habang hawak ang kanyang baso ng alak, tumingin si Rheus patungo sa pintuan at nagtanong, ano ang gumagawa ng ingay na yan sa labas? Bahagyang yumuko ang tauhan at nagulat, patawarin niyo po, Ginoo. May gasgusing lalaki na bigla na lang lumitaw. Pinipilit niyang makipagkita sa inyo, kaya't sinusubukan namin siyang paalisin. Napakunot ang noo ni Rheus habang tinitignan ang alak sa kanyang kamay. Medyo nagulat, nagtanong siya, isang gasgusing lalaki ang gustong makipagkita sa akin.
Sa labas ng pintuan, dalawang tauhan ang pilit na itinutulak palayo ang isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi ito natitinag. Naiinis na sigaw ng mga tauhan, nakabaon ba ang lalaking ito sa lupa? Ginawa na namin ang lahat pero hindi pa rin siya gumagalaw. Tawagin na natin ang mga sundalo. Ang malaking lalaki na nababato na sa kanilang kahinaan, ay sa wakas nagsalita, tama na ang pag-aaksaya ng oras. Dalhin niyo ako sa inyong amo. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, isang maliwanag na kidlat ang bumiyak sa kalangitan, tumama sa kanyang mukha na natatakpan ng peklat at itim na balabal. Walang iba kundi si Abidos. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, gaya ng dati. Sa harap ng pintuan, patuloy na humaharang ang dalawang tauhan sa dayuhan nang biglang magsalita si Reus mula sa loob ng bahay, tigil. Kahit mababa ang ranggo niya, siya'y nagtagumpay sa mararangal na gawa, sabi ni Reus, tumingin sa kanyang mga tauhan. Huwag kayong maging bastos sa kanya. Agad na binitiwan ng sundalo si Abidos. Opo, Ginoo, dakilang Abidos, nais mo bang makipag-usap ng pribado? Karapatan mo ito, pumasok ka upang mag-usap tayo. Tumabi si Reus upang hayaan si Abidos na pumasok. Salamat, Ginoo. Sa loob, ang liwanag ay sumasaklaw sa buong pasilyo. Tahimik na tinanong ni Reus, tayo lang ang naririto. Walang makikinig sa atin, ngunit hindi ka naman siguro narito para dalawin ang bahay ko, tama? Huwag na nating sayangin ang oras. Sabihin mo na ang pakay mo. Sumagot si Abidos, oo nga. Sa labas, patuloy pa rin ang malakas na kulog. Tahimik na nakinig si Reus sa mga salita ni Abidos. Pagkatapos, saglit siyang nag-isip bago sumagot. May nais akong itanong bago kita sagutin. Kung okay lang, tumango si Abidos. Oo, magtanong ka. Tinanong ni Reus, bakit mo ito sinasabi sa akin? Aminado akong mahusay ang iyong ginawa, lalo na ang pagsasanay sa mga mandirigma para manalo sa huling laban. Pero hindi ko nakikitang sapat yun para kausapin mo ako ng ganito. Diretsahang sumagot si Abidos dahil wala na akong ibang mapagpipilian. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Kapitan. Habang iniinom ang kanyang tubig, sumagot si Reus, magandang punto. Naiintindihan ko. Ang pangalawang tanong, ano ang makukuha ko sa pagtulong sa iyo? Sa tingin mo ba tutulungan kita ng walang kapalit? Napangiti si Abidos sa tusong tanong na ito. Ano man ang mangyari, hindi ka mapapahamak. Mukhang hindi kumbinsido si Reus. O baka naman, higit sa lahat, gusto niya ng agarang kapalit. Iyan ang sinabi mo, pero sa tingin mo ba magiging maayos ang lahat? Kahit mukhang ligtas ito, hindi pa rin ako kumbinsido. Biglang tumugon si Abidos, hindi yun ang punto. Ang pinakamalaking bentahe mo ay ikaw lang ang nakakaalam ng plano. Bahagyang naguluhan si Reus. Ha, tinitigan siya ni Abidos. Kahit dati akong gladiator, alam ko ang kahalagahan ng 8 kilos. Hindi ko gagawin ang anumang hindi kinakailangan. Napaisip si Reus. Kung tinitignan niya ang mga gladiator bilang mga anak niya, nauunawaan ko ang determinasyon niya. Tumango siya. Sige, hayaan na yun. Ang pangatlong tanong ko ay, inilapag niya ang baso ng tubig sa lamesa at tumitig kay Abidos. Sigurado ka ba? Muling tumugon si Abidos, hindi. Hindi ko ito ginagawa dahil sa kumpiyansa. Ginagawa ko ito dahil kailangan. Mukhang hindi makapaniwala si Reus. Hindi ba't medyo prangka ang sagot mo? Ngunit si Abidos ay nanatiling kalmado. Wala akong pinagsisisihan o kalituhan. Pinaliwanag ko lang ang dahilan. Matapos ang mahabang katahimikan, tinanong ni Reus, paano naman ang paghahanap ng mas marami pang tulong? Biglang sumingit si Abidos, pasensya na sa pagputol, pero sigurado akong nauunawaan mo. Kahit pa dumami ang tao, hindi nangangahulugan na magiging mas maayos ito. Napaisip si Reus. Alam ko ang gusto niyang iparating pero napakahirap nito. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Abidos, wala siyang magawa kundi sumang-ayon. Oo, tama ka. Napag-isipan mo ito ng mabuti bago ka pumunta rito. Pareho silang nag-isip ng malalim. Sa huli, nagsalita si Abidos. Tapos ka na ba sa iyong mga tanong? Panahon na para marinig ko ang sagot mo. Tinitigan niya si Reus ng matindi. Nananatiling tahimik si Reus, kaya't sinabayan siya ni Abidos sa pagtitig. Sa wakas, nagsalita si Reus, ngunit may isang kondisyon. Hindi niya diretsyong tinanggap o tinanggihan ang plano ni Abidos. May isa akong kondisyon.
Nagtanong si Abydos, ano yun? Sinabi ni Rheus, kahit kailan, saan, kanino, o anuman ang mangyari, kailangang ay pangako mo sa ilog Styx na hinding-hindi mo ibubunyag ang usapan natin sa kahit sinong tao. Kapag nagawa mo yon, susunod ako sa plano mo. Bagamat tila mahirap, ang kondisyon ay hindi naman ganon kabigat. Tumango si Abydos bilang pagsang-ayon. Iyan din ang nais kong gawin mo, Kapitan. Walang sino man, kahit si Zeus na hari ng mga Diyos, ang makakabali ng panatang ginawa sa ilog Styx. Pagkatapos ng pag-uusap, masiglang tumayo si Rheus. Sige, ipakita mo ang iyong katapatan. Itinaas ni Abydos ang kanyang kanang kamay upang manumpa. Ayon sa nais mo, ako, si Abydos, ay nanunumpa na hindi ko ibubunyag ang aking pag-uusap kay Kapitan Rheus. Isinusumpa ko ito sa lugar kung saan pati ang mga Diyos ay nanunumpa, sa ilog Styx, na walang mortal na nakarating ngunit daraanan ng lahat balang araw. Isinusumpa ko ito ng buong puso. Nang matapos ni Abydos ang kanyang panata, masiglang tumayo si Rheus at nakipagkamay. Naniniwala ako sa iyo, subukan natin ito. Lumapit siya kay Abydos at tahimik siyang pinanood, napagtatanto na si Abydos lang ang tunay na nanumpa. Totoong isang tuso at malupit na matandang sorrow. Tumayo si Rheus at nakipagkamay bilang palm. Mukhang matagal na rin akong narito. Palm na. Nagpaalala si Rheus ng magiliw, mag-ingat ka. Napakalupit ng panahon sa labas. Lumabas si Abydos habang isinasara ni Rheus ang pinto. Tinitigan ni Rheus ang pinto, malalim ang iniisip. Magiging maayos kaya ito? Pero kailangan kong pagbutihin ito. Isinuot ni Abydos ang kanyang balabal at lumabas sa ulan. Habang naglalakad, bulong niya, ahas. Napailing siya, parang handa siyang manumpa. Pero noong siya na ang pagkakataon, basta na lang siyang umalis. Hayaan na, habang ang kidlat ay patuloy na rumaragasa, iniisip ni Rheus, kahit hindi siya magsalita, kikilos pa rin siya para sa sarili niyang kapakinabangan. Siya ay nagpatuloy sa pagmumuni-muni, ang mga labi mahigpit na magkakasunod sa tunog ng kulog. Sa ibang lugar, maaaring nagbabalik tanaw si Zua sa kanyang kabataan, nang siya'y bata pa at mahilig maglaro kasama si San, katulad ng ibang mga bata. Siya ay kumakanta habang naglalaro, lalala. Bigla, ang malaking katawan ng isang matandang lalaki ay lumapit, tinakpan ng sinag ng araw. Ang pinuno, na siya ring kanyang ama, si Shija, ay masayang nagtakbong papunta sa kanya, ang mga kamay ay bukas para yakapin siya. Masaya at maligaya, ang ama ay inangat ang anak at naglaro sila sandali. Ngunit, tinanong ng batang si Zua, pupunta ka na ba sa Pangangaso, tatay? Ngumiti ang ama at sumagot, oo, pupunta ako. Nagduda si Zua at tanong, bakit kailangan mong manghunting, tatay? Ipinaliwanag ng ama, dahil ang mga butil at prutas lang ay hindi sapat para pakainin ang mga miyembro ng tribu natin. Nagtaka si Zua, tatay, ikaw na ba ang pinuno? Kung ikaw lang ang magsabi, susunod na lahat. Bakit kailangan mo pang manghunting? Tinitigan siya ng ama at sumagot, ang mga hayop sa mga kapatagan ay may matutulis na pangil, matalim na pangil at mahahabang pangil. Sinasabi ng mga tao na malalakas sila. Tahimik na tumahimik ang pinuno at tinawag si Zua, na masigasig na sumagot, oo, tatay. Inutusan siya ng ama, ano sa tingin mo ang isang pinuno? Sumagot si Zua, nagsasabing may kagalakan at hindi pag-aalinlangan. Ang pinuno ang may pinakamataas na posisyon sa tribo, siya ang may kapangyarihang magtakda ng mga desisyon at mag-utos sa lahat. Natuwa ang pinuno sa sagot ni Zua, kaya't naglakad siya papalapit at sinabi ng kalmado, tama ka, pero hindi ito ang lahat. Nagtaka si Zua at nakatayo ng naguguluhan. Bakit? Habang si Zua ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ang pagiging pinuno, hindi siya pinagtawanan ng kanyang ama, bagkus ay ipinaliwanag ng dahan-dahan, ang may pinakamalaking kapangyarihan ay may tungkulin din na alagaan ang mga pinakamahihina. Sa mga sandaling yun, lumuhad ang pinuno at tinitigan si Zua ng seryosong ekspresyon. Ang isang pinuno ay may kakayahang magtakda ng mga desisyon at mag-utos, ngunit ang mga desisyong yun at mga utos ay dapat magsilbi para sa kapakanan ng tribo. Dahil sa kabataan at pagkaumaasa ni Zua, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Kaya't nagtanong siya, parang mahirap yata yun. Bilang pinuno at ama, nagpatuloy ang kanyang ama sa kalmado at masusing pagpapaliwanag, hindi ko nais na madalian ka.
Hahayaan kita munang mag-isip, ngunit, sa isang matatag na ekspresyon at maliwanag ng ngiti, sinabi ng ama, sa madaling salita, ang pinuno ay tagapagtanggol ng tribo. Habang iniisip ito ni Zua, hindi pa rin siya lubos na nakakaintindi, kaya't nagtanong siya, tagapagtanggol mula sa anong bagay? Tumugon ang kanyang ama ng maikli at direkta, ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay puno ng isang matinding pakiramdam ng tungkulin. Pagkarinig nito, nakaramdam ng kaunting pagkabahala si Zua at sumagot, "Oh." Nakita ng pinuno na naguguluhan ang anak at ipinaliwanag pa niya. Maliban sa ibang mga tribo, ang gutom ay isa ring nakakatakot na kalaban na nagbabanta sa kaligtasan at kaligayahan ng pamilya. Tanong ng pinuno, "Ngayon, nauunawaan mo na ba kung bakit ako, bilang pinuno, ay kailangang manghunting?" Pinakinggan ng mabuti ni Zua ang bawat salita ng kanyang ama, at sumagot, "Oo, naiintindihan ko." Pagkatapos, inisip ni Zua ang kanyang mga pangarap at sumigaw ng may determinasyon, "Paglaki ko, tiyak na magiging isang dakilang pinuno ako tulad mo. Poprotektahan ko ang tribo." Habang naririnig ang pangarap ng anak, nagkaroon ng malalim na kasiyahan ang ama. Dahan-dahan siyang tumayo at tinanong ang bata, "Sigurado ka ba?" Tumingin si Zua sa mata ng kanyang ama nang may tiwala at sumigaw, "Oo, sigurado." Bigla, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa pinuno. Tahimik niyang sinabi, "Pero para sa anak ko." Sa sandaling iyon, tila naging matanda ang pinuno at siya'y nagalit. Tinanong si Zua, "Bakit ka nandyan? Bakit mo iniwan ang tribo mo?" Nagulat si Zua, at tumingin sa kanyang ama, na may mga kulubat na mukha at puting balbas, na galit habang sinisita siya, "Rome ba ang iyong bayan? Anong ginagawa mo dyan?" Naramdaman ni Zua ang takot sa kanyang puso, at ang pawis ay tumulo sa kanyang mukha. Agad siyang nagtakbo upang magpaliwanag, natatakot na magkamali ng pag-unawa ang ama, "Oh, tatay, hindi mo ako naiintindihan. Nahuli ako habang pinuprotektahan ko ang tribo." Ngunit parang wala nang pakialam ang ama sa sinabi ni Zua. Ang mukha niya ay nanatiling galit at ipinakita ang kanyang pagkadismaya. Noong panahong yun, wala ka nang magawa. Nagduda si Zua at nagtanong, "Ano?" Sa sagot ng ama, tila lumaki ang mukha nito at si Zua, na maliit at tila walang halaga, ay tumingala sa kanyang ama. Sa mga sandaling yon, patuloy siyang pinipiga ng mga tanong ng pinuno, "Bakit hindi mo subukang bumalik?" Bigla, ang lahat ng bagay ay naglaho sa hangin, at nagising si Zua mula sa isang bangungot. Ang bangungot ay naging sobrang totoo kaya't mabilis na umupo si Zua, humihingal at nakayuko, na tahimik na binanggit ang salitang, "Tatay." Sa bakanting silid, nakaupo si Zua sa kanto ng kama, na muling binabalikan ang mga salita ng kanyang ama mula sa panaginip at ang magulong mga iniisip sa kanyang isipan. "Ngayon, ako ang pinakamalakas sa aking lakas at kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ko na magiging kasing lakas ng ngayon." Naisip niya na sa darating na taon, o kung pinalad siya, sa loob ng 2 o 3 taon, magsisimula na siyang hamina. Sa madaling salita, ang rudest tournament na ito na darating ang huling pagkakataon niya. Nasa gitna ng pagninilay, nakalantad ang matitigas na balikat ni Zua. Ang kanyang likod ay kumikislap ng nakakatakot na lakas at isang determinasyong nagmumula sa kanyang kalooban. "Kahit na nangangahulugan ng kamatayan, hindi ako lilihis mula sa pagkakataong ito." Ang kanyang mga mata ay matibay at nakatingin diretso, parang tumitingin sa hinaharap. Isang tahimik na panata ang ipinasya niya, "Hindi ko aatrasan ang pagkakataong ito." Samantala, kahit na may sugatang braso, patuloy pa rin sa pagsasanay si Narcissus gamit ang kanyang baston, sa ilalim ng masusing pagmamasid ni Speos. Biglang tanong ni Speos, "Narinig mo na ba ang balita?" Hindi tumigil si Narcissus sa kanyang pagsasanay at tumugon ng may pagtataka, "Anong balita?" Agad na sinabi ni Speos, "Magkakaroon ng rudest tournament ngayong taglagas." Tila narinig na ni Narcissus ang balita, kaya't hindi siya nagulat at patuloy na nagsanay ng tahimik na may seryosong ekspresyon. Tinuloy ni Speos ang pag-uusap tungkol sa rudest tournament at tinanong kung narinig ba ni Narcissus na magiging malupit ang mga laban. Ngunit hindi natatakot si Narcissus at sumagot ng tahimik, "Oo, narinig ko na." Nakita ni Speos ang kalmadong reaksyon ni Narcissus at hindi na ito nagulat. Binanggit niya, "Plano mo bang sumali?" Habang nagsasanay si Narcissus, tumugon siya, "Paano naman ikaw? Nauunawaan ang sariling limitasyon,
Sumagot si Speos ng may kababang loob. Talaga bang may lugar para sa isang second-tier gladiator tulad ko? Sa totoo lang, naniniwala akong pinalad ako. Dagdag pa niya habang nag-eehersisyo si Narcissus, dahil makikipaglaban lang ako sa mga hayop para aliwin ang mga manunood bago ang torneo, para lang sa kasiyahan, kaya't walang mahigpit na mga patakaran. Biglang tumigil si Narcissus sa pagsasanay ng marinig ito at nagpakita ng kaluwagan kay Speos, "Salamat at hindi ko kailangan makipaglaban sa'yo." Ngunit tila nag-aalala si Speos, naramdaman niyang hindi ganap na tapat si Narcissus, kaya't nagtanong siya, "Ayos ka lang ba?" Hindi naintindihan ni Narcissus ang tunay na kahulugan ng tanong ni Speos, kaya't naguguluhan siyang sumagot, "Ano?" Dahil hindi nakuha ni Narcissus ang ibig iparating ni Speos, ipinagpatuloy ni Speos ang pagpapaliwanag ng mga malupit na patakaran ng Rudest Tournament. Ang malupit na mga patakaran ay nangangahulugang kailangang patayin ang talunan. Sa mga nakaraang laban, hindi kayang patayin ni Narcissus ang kanyang kalaban. Naiintindihan na ni Speos kung bakit kailangan ipaliwanag ito muli, ngunit tahimik na sumagot si Narcissus. Ang tanong ni Speos, "Kaya mo bang pumatay?" ay tila nagdulot ng kaba kay Narcissus. Bumaba ang kanyang ulo, hindi kayang tumingin kay Speos, at dahan-dahan niyang ibinahagi ang kanyang plano. "Kung sasali ako sa laban, oo, papatayin ko sa sarili kong paraan." Iniisip ko na, dahil sa bigat ng atmosphere, mabilis na binago ni Speos ang paksa upang gawing mas magaan ang usapan, "Sige, mag-usap na lang tayo ng ibang bagay." Narinig ko na hindi lang si Shua, pati na rin ang emperador, ay sasali. Alam ko na magiging sobrang hamon ang kompetisyong ito.